Maika nga ang isang batang 12 taong gulang matapos umano siyang molestyahin ng kapitbahay nilang pulis pa man din. Itinanggi naman ng sospek ang paratang. At para naman kay Manila Mayor Alfredo Lim, dapat managot ang may dapat panagutan. Si Marisol Abduraman, naka-Alerto 24. Bakit niya po ako ginanon? Ang dami naman pong babaeng bayaran dyan eh. Bakas ang takot sa mukha ng 12 anyos na si Joanne, di niya tunay na pangalan na makapanayam ng GMA News. Sariwa pa raw sa kanyang alaala ang ginawang kahalayan sa kanya ng kanyang Kuya Res na ayon sa kanya ay kapitbahay nilang pulis. December nung nakaraang taon daw, inutusan siya ni Renz na magmasahe sa kanya. Una po sa likod po muna, pababa po ng pababa. Sabi niya, tinuraw niya po yung ari niya. Tapos ginanon po yung kamay ko, sabi niya ganito, ganito. Sabi niya pong ganon. Sa gulat, umiyak na lang daw siya at tumakbo pa uwi. Pero ang masaklap na naranasan, naulit na naman daw nito lang March 4. Una po sa likod din po. Tapos pababa din po ng pababa. Sabi niya, pwede ba dito? Tumakbo na po ako nun. Pinahawakan niya ulit sa inyo? Hindi po. Tumakbo na po kasi ako nun eh. Ang ina ni Joanne hindi na halos matigil sa kaiiyak dahil sa ginawa sa anak. Akalain na ganun. Mahirap na nga po kami. Ginanon niya po kami. Tsaka higit sa lahat, at tagal namin nagsilbi sa kanila. Hindi ko naman alam na gaganunin yung anak ko po. Hindi raw niya sukat akalaing magagawa ito ni Ren sa kanyang anak dahil itinuring niya itong parang kaanak. Ginawa mo sa anak ko, hindi katawaran yun talaga. Hindi kita mapapatawad. Kaya kasamang City Social Welfare, nagsampa ng reklamo ang mag-ina laban sa pulis na kinilalang si P.O. Torresmundo Robles sa Women and Children Protection Desk ng Manila Police District. Unjust vexation po in relation to RA 7610. Pinahawak niya yung ari niya doon sa bata. Hindi naman yung bata yung kanyang minolest siya. Isusunod din daw ang administrative complaint sa NAPOLCOM. Ayon sa City Social Welfare Office, na trauma daw si Joanne sa nangyari. Kaya gusto daw nilang ipasuri sa Child Protection Unit o CPU ng PGH si Joanne. First time na in-interview ko siya rito, talagang umiiyak siya at medyo nanginginig yung kamay. Ang psychological therapy, lahat bibigyan natin siya. Kasi ang trauma, mabigat yan eh. Sa Station 4 ng Manila Police District nakatalaga si Robles. Itinanggi niya ang akusasyon sa kanya na makausap namin siya sa telepono. Ayon sa hepe ng istasyon, hindi pa ito nagre-report mula sa istasyon mula noong January para mag-schooling para sa nakatakdang promotion. Hindi namin siya konsintihin, no? Kung ano man yung kaso na sinampa sa kanya, all the way kami na suportahan yung complainant. Determinado naman ang mag-inang Lorna at Joanne na papanagutin si Robles. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Siguradong marami na naman na magbababad sa mga beach ngayong tag-init. Pero paalala ulit mga kapuso, ingat po sa pagsa-sunbathing dahil maaaring yan maging sanhi ng sakit kapag sumobra. Nakatutok si Jamie Santos. Ngayong tag-init, pihadong marami sa beach ang destinasyon para mag-enjoy at mag-sunbathing. Pero paalala ng Department of Health, mag-ingat na ma-expose ng sobra sa init ng araw. Posible raw kasi itong maging dahilan ng skin cancer. Ang sikat ng araw ay nagtataglay ng ultraviolet radiation na sumisira sa collagen ng balat ng tao. Kapag nasira ang collagen, magkakaroon ng cellular changes na posibleng maging dahilan ng skin cancer. Ayon sa DOH, swerte nga raw tayong mga Pilipino dahil sa kayumanggi nating kulay. Ang kadalasan daw kasing tinatamaan ng skin cancer ang mapuputing tao. Mas prone ang mga fair, tsaka yung mga freckled na mga freckles na tao. But that doesn't excuse us from not having it as well. Gayunman, ayon sa DOH, hindi lang dahil sa exposure sa araw maaring makuha ang skin cancer. Maaari rin daw itong mamana. Prone din daw sa skin cancer ang mga taong nagbibilad sa araw nang walang proteksyon tulad ng paglalagay ng sunblock. Kaya ang mga taong mahilig magbabad sa araw, dapat ugaliing maglagay ng sunblock kada 2 oras. Pinag-iingat din ng DOH ang publiko sa heat stroke. Basically, ang problema naman heat stroke is releasing so much fluid na nadidehydrate ang pasyente, na sa sobrang init din, hindi na re-replenish yung fluid na nawawala. Ang traffic enforcer na si Fidel Peña at tinderong si Mang Obet, baliwala lang ang matinding init ng panahon. Bagamat aminado silang maaari silang magkasakit dahil sa sobrang exposure sa araw. Natatakot din, ma'am. Kaya lang, wala naman talaga magagawa mo kung talaga para sa iyo yung sakit.
Pero lang. Para? May protection lang sa init. Kaya paalala ng DOH, Ma-expose talaga sa araw, or kung may expose naman, mag-protect, gawa ng protection tulad ng mga sunblock or sombrero nang sa gayon walang direktang epekto sa mga balat natin. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Sa darating na Holy Week, makikipag-girl bonding daw si Heart Evangelista sa legacy co-stars niyang sina Lovie Poe at Alessandro De Rossi. Nasa Brazil pa rin kasi ang boyfriend niyang si Daniel Matsunaga. Namimiss niya kaya ito? Makichika kay Lars Santiago. Nagpaplano sanang mag-out of town si Heart Evangelista kasama ang mga kaibigan at co-stars niya sa legacy na sina Lovie Poe at Alessandra De Rossi para sa Holy Week. Pero nagbago ang kanilang isip. Dito na lang daw sila sa Maynila kung saan mas kakaunti ang tao at mas tahimik. Girl bonding na lang daw ang gagawin nila habang walang trabaho. Meron kami little plans tulad ng pagluluto, ganyan, tas movie watching. Talagang just really vegetate kami sa bahay. Pupunta sila sa bahay ko at doon sila matutulog sa bahay ko. So for how many days magkasama kami. Ngayong nasa Brazil ang boyfriend ni Heart na si Daniel Matsunaga, malaking tulong daw sa kanya ang mga kaibigan para siya malibang. Umuwi si Daniel sa Brazil para ipatanggal ang nodules niya sa ilong at para na rin makasama ang kanyang pamilya. Sa April 12 siya babalik. Oo, but I'm very busy too with work. So, siya naman happy din siya with his family. So, okay naman. Tama lang yung ganun. Masaya naman si Heart sa magagandang feedback na natatanggap nila sa primetime soap nilang Legacy. Ngayong napaaga na ang time slot nito na mapapanood pagkatapos ng Biritera, lalong natuwa si Heart. Dapat daw abangan kung paanong magbabago ang karakter niya bilang Diana. Ay, nako, ang haba-haba ng buhok ni Diana. Abangan na lang nila ang changes sa love life niya. Palaban na ngayon si Diana. Hindi na siya na masyadong nagpapaapi sa lahat ng tao and confident na siya ngayon. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, cover photo ni Solen Yusuf sa isang magazine. High-tech at gumagalaw pa. Tutukan nyo yan. Susunod, contestant sa isang beauty pageant sa Canada, diskwalipikado dahil hindi pala siya isinilang na babae. Alamin, tagong beaches sa bansa na hindi pa masyadong dinarayo. At ano nga ba ang mga in na swimwear ngayong summer? Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.